Good day mga ma'am and sir. So ito po, may pinagawa na naman po sa amin ditong unit at ang problem po nito, kung napapansin nyo, ayaw po mag-touch ng kanyang screen. So ang model nga po pala nito ay MI11 Lite at ang problem, touch not working, at the same time po hindi na rin daw po gumagana ang camera according po sa owner. So galing pa nga po pala ito ng Isabela Province at pinadala po dito sa amin shop. So ayan, umpisa na po natin gawin. Buksan na natin ang unit nito at tanggalin ang mga screw one by one upang maumpisa na natin ang paggawa nito. Sa mga nagtatanong nga po pala sa may mga ganitong issue, ang solution po nito ay hardware. So wag na wag nyo po i-reset or ipo-program dahil hindi po yun makakatulong at hindi po yun ang solution. Kagaya ng nangyari po dito sa model na to, ito sa unit na to. Kung napapansin po ninyo, nakalogo na po siya ng MIUI 14. So ibig sabihin po, ang unang gumawa nito ay nireset po ito. After reset or program, wala rin po nangyari. Pansin po ninyo, hindi pa rin po siya nag-touch. Kasi hindi po software or hindi po program ang makakagawa sa unit na to dahil ayaw po nito mag-touch. So ang solution po nito ay CPU reballing po. So meaning hardware po ito. So nga po pala, meron na ako nitong naka-upload na tutorial sa aking YouTube channel na Gadget Side. Pero may mga nagre-request po kasi na gumawa ulit ng panibagong video. Kaya sakto, meron akong tanggap dito. Ayan, ginawa ko na po ng video para mapanood po ulit ng mga nagre-request po. At nga po pala sa owner nito, thank you po sir for trusting our service. So ayan po, umpisa na natin. Ang gagawin po natin ito, same lang po sa dati kong ginawa na CPU reballing lang po. Pero sa mga gusto sumubok, ugaliin po ninyo na mag-check po muna kayo bago gawin ang CPU dahil maselan po ang CPU. So ito naman, bago ko po ginawa, chinek ko muna. So papunta talaga sa CPU ang problem nito. May mga iba naman nga po pala nito na problem na hindi naman CPU. So minsan nasa PC or sa mga connector. So check nyo po one by one bago kayo magtanggal ng CPU or bago kayo mag-proceed sa CPU. So ito po yung CPU niya. Tatanggalin po natin ito. So yan po yung kanyang kulay black na chips. Tatanggalin natin and then i-reball po natin. So pag sinabi pong reballing lang ang gagawin, hindi po tayo dito magpapalit ng pyesa at hindi rin po tayo dito magdadagdag. Wala po tayong idadagdag, wala rin po tayong ipapalit kasi po reballing lang po ito sa mga hindi nakakaalam or doon sa mga nagtatanong kung may papalitan. So dito ko po sasabihin, wala po tayong papalitan, magre-reball lang po tayo. So pag sinabing reball, ito i-cleaning po natin itong kanyang motherboard. Kung napapansin po ninyo dito, meron po ito mga black sealed. So kailangan matanggal po lahat ng seal dito dahil kapag hindi nyo po ito tinanggal, hindi rin po lalapat ang CPU yung tinanggal natin. So kailangan dito malinis na malinis po dito, one by one lahat tanggalin nyo po yan, yung black sealed na yan. Kailangan malinis na malinis po yan at flat na flat talaga yung kanyang board. So kung pansin nyo dito, paulit-ulit ko siya nililinis para makasigurado ako na talagang malinis at wala na pong natitirang mga black seal dito. Kasi kung may matira pong mga seal dyan, hindi po lalapat ang CPU. So useless lang po, hindi rin po mabubuhay. Kaya dapat paulit-ulit yung linisin yan upang hindi po kayo paulit-ulit sa paggawa. At syempre, para hindi rin po mabugbog ang kanyang motherboard at CPU. So ito na po yung CPU. Ito naman yung next natin na i-cleaning. So hindi tayo magpapalit ng CPU magre-reball lang po tayo. Ayan, tanggalin natin ang kanyang black seal. Napakarami at kapal po niyan. Kailangan malinis din po itong CPU bago natin i-reball. Kasi kung mayroon dyan natitirang mga black seal, hindi po natin yan mare-reball ng maayos. So useless lang ating pagre-reball. Hindi rin naman gagana or hindi rin makakapik sa problem na ginagawa natin. So kailangan cleaning lahat at malinis na malinis po talaga bago tayo mag-reball nito. So nga po pala, sa mga magpapagawa nga po pala dyan, pwede po kayo pumunta sa amin shop, pwede nyo po yung panoorin at hintayin. At kung kayo naman malalayo, kagaya nito galing provinces, pwede nyo po ipadala sa amin via LBC. At kung kayo naman ay Metro Manila lang, pwede nyo sa amin ipadala via Lalamove. PM lang po kayo sa aming Facebook page at pagbibigay po kami ng exact details kung saan nyo po ipapadala. So mga ma'am and sir, ito na nga po kanyang CPU at i-reball na po natin. Lagyan na po natin ito ng stencil. So ito po yung tinatawag na reball. Lalagyan po natin ito ng soldering paste. So yan na po. So yan yung pang reball. So ang ginagamit nga po pala namin dito na heat ng reballing ay napaka taas na po ng Celsius nito. Kaya medyo mahirap na po ito ulit mag-crack. Pero syempre, depende pa rin ito sa gumagamit. Kung talagang overuse, talagang pwede mag-crack yan. At syempre, kung halimbawa naman after several years or month or taon nagkaroon ulit ng problem ang CPU, hanggat hindi po pumapalya ang CPU, pwede pa rin po natin i-reball yan at pwede pa rin po natin magawa yan ng paulit-ulit. So yan po, na-reball na po natin ito.
So, ang next natin ito ay syempre ibabalik na natin sa kanyang motherboard upang matesting na natin yan kung gumana ba ang ating pagre-rebol o hindi. So, itong motherboard niya kanina na nilinis natin, dito rin po natin ibabalik ito. So, sa may mga nagtatanong nga po pala, ang aming mga tutorial ay naka-upload po sa aming YouTube channel na Gadget Site. At syempre, nag-upload na rin po kami dito sa aming Facebook page at sa TikTok po. Nag-upload na kami ng mga video namin na tutorial. Kasi yung iba, gusto sa Facebook or TikTok manood, yan, in-upload na rin po namin. So, ito nga po, nilalapat ko ng kanyang chips. So, doble ingat kayo sa paglapat nito. Kailangan yung heat ng hot air nyo ay sakto lang po at kontrolado nyo. Kasi pag na-overheat ang CPU, so masisira ang CPU at hindi na po yan magagawa. So, use this pang paghihirap nyo sa pagre-repair. After po natin mailapat ang kanyang CPU, palamigin na po natin gamit itong mini fan na to. So, pag malamig na ang kanyang board, pwede na natin ibalik sa kanyang housing or frame upang matesting na po natin. Ito na po ang kanyang motherboard. So, kung kanina nilagyan po natin ng copper, tanggalin po natin ulit ito upang hindi dumikit sa ibang pyesa at hindi mag-cause ng kanyang pagka-grounded po. So, ayan na po ang kanyang motherboard. Tanggalin na natin yung mga copper na nilagay natin kanina. Then, after po nito, paglagay natin sa kanyang motherboard, ibalik din natin ang kanyang mga camera. So, itong camera, tinanggal ko muna upang mabilis natin maikabit sa kanyang frame. So, ayan, kabit na natin tong board na to. And then, ingatan nyo nga po pala itong mga flex dito kasi kapag napunit yan, doble trabaho po yan. Pwede kayo magpalit ng LCD dyan. Or baka pag napunit tong sa SIM na to, itong flex ng SIM, magpapalit kayo ng bago or jumper nyo isa-isa. So, ayan, nakabit na natin ang board. Kaya ikabit na rin na po natin itong mga kanyang camera. So, ang camera nito ay 4 na piraso kasama yung front cam. So, 3 sa likod, isa lang sa front cam. So, ayan na. Ito na po yung mga camera. 1 by 1 natin ikinakabit. At i-fit natin or ilak ng maayos ang mga FPC nitong camera para sigurado rin tayo sa pagtetesting. Tapos na natin may kabit, testing na natin kung buhay pa ba to. So ayan, power on na po natin at kung nakikita po ninyo dito, nag-display ang kanyang MI logo, so ibig sabihin buhay pa rin ang kanyang unit at successful ang ating pagkakarebol dahil nabuhay. So hindi natin alam kung working na ba ang kanyang touch. So malalaman natin ito kapag nakarating na sa normal mode. So hintayin na lang natin makarating sa kanyang screen. At syempre kapag nag-touch, i-activate na natin. So nandito na siya sa kanyang logo, sa main screen. Activate natin kung magta-touch na. So ayan, gumana na nga po ang kanyang touch. So ibig sabihin nga lang po mga ma'am and sir, ang problema lang ay CPU. So ayan, nakikita ninyo dito sa video. Nagawa natin ng rebolling lang at hindi tayo nagpo-program. Sayang nga lang mga files nito dahil na-reset na sa unang gumawa. So hindi na nakuha ang file. Pero kung halimbawa rebolling lang ginawa, wala talaga ditong mabubura. So nga lang, huli na ang lahat, hindi na makukuha yung file talaga. So next time, wag po muna kayo magre-reset basta-basta. Kasi ang mga ganitong issue, siguradong hardware po talaga is 99% hardware lagi ang solution nito. Bihira yung software po nito. So ayan, after natin ma-activate, pumunta na tayo dito sa kanyang ibang mga apps, kagaya ng settings para ma-testing natin, lakasan natin ang brightness. So ayan, MI11 Lite po ang kanyang model. So dahil gawa na po ito, pwede natin ibalik to sa owner at padala ulit BLBC. Yung kanyang recorder gumagana po, ibig sabihin gumagana ang sounds. Then testing na natin dito ang kanyang camera dahil ito yung concern ng owner. So ayan, gumana na yung back cam at syempre yung front cam nito gagana na rin. So yan lang po mga ma'am and sir. MI11 Lite touchscreen not working, in camera problem, not working, repair successfully. Thank you and good day!